Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Alona, 35 years old, may asawa, pero pakiramdam ko, matagal na akong iniwan. At ang lihim na ikukuwento ko sa inyo ngayon, hindi ko alam kung kasalanan, kahinaan, o kabaliwan. 12:00 na ng gabi, tahimik ang buong bahay, bukod sa mahina at paulit-ulit na tunog ng ref sa kusina. Bumangon ako mula sa kama dahil nauuhaw ako. Gaya ng nakasanayan, nagsuot ako ng robe at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Habang naglalakad ako sa hallway papuntang kusina, napansin ko ang bahagyang liwanag mula sa ilalim ng pintuan ni Nathan at Bea. Akala ko'y nakabukas ang TV, pero hindi. Ilang hakbang pa, may narinig akong mahinang halakhak. May kilig sa bawat bitaw, may tamis sa tono. Si Nathan, anak ng asawa ko sa una niyang misis. 23 anyos, si Bea ang nobya niya. Ilang buwan na silang nakatira sa amin habang naghahanap ng matitirhan. Noong una, parang normal lang, pero biglang nag-iba ang tunog ng gabi. May mga daing, mga mahihinang tunog na parang pinipigil pero sumisigaw sa dilim, hiningang hindi kalmado, kundi mabigat, mapanukso. Napahinto ako. Hindi ko alam kung maglalakad ako papunta sa kusina o babalik sa kwarto. Pero nanatili ako. Parang may boses sa loob ko na nagsabing, "Makinig ka, Alona." Ayoko sanang makinig. Pero kahit takpan ko ang tenga ko, naririnig ko pa rin. Lalo na yung pangalan ni Nathan. Paulit-ulit, mahina, pero malinaw pa sa gabi. Kinilabutan ako. Hindi dahil sa pangamba, kundi sa ibang pakiramdam. Parang may gumapang na init mula sa batok pababa sa likod, sa bewang, hanggang sa mga binti. Wala akong nakita. Pero sa isip ko, nabuo ang larawan. Ang kamay ni Nathan sa katawan ni Bea, ang halik niya sa leeg, ang bawat pagdampi at sandaling tila na darama ko rin. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang braso ko, sinusubukang pinapakalma ang sarili. "Alona, ano ba? Matulog ka na?" Tumalikod ako, pero sa bawat hakbang pabalik ng kwarto, mas malinaw ang mga tunog kesa kanina. Hindi ako nagalit, hindi ako nainsulto. Sa halip may kirot sa dibdib. Kirot na may kasamang sabik. Pumasok ako sa kwarto, pero hindi ako mapakali. Ramdam ko pa rin ang init sa balat ko. At sa tenga ko, para bang inuulit-ulit ng alaala ang tunog ng gabi. Parang halik na naramdaman ng katawan kahit walang dumampi. Humiga ako, pinikit ang mata. Pero sa halip na makatulog, unti-unting bumalik ang mga damdaming matagal ko nang kinakalimutan. Mga damdaming akala ko'y wala na, pero muling nagising. Wala akong nakita. Pero sa loob ng isip ko, nandoon ako. Bawat ingay, bawat hinga, bawat pagdaing, parang ako ang nasa eksenang yun. At bago ko namalayan, napahawak ako sa sarili ko. Dahan-dahan. Parang sariling pagyakap. Hinagod ko ang braso, ang leeg, ang bewang, pinipilit pinapatahimik ang damdaming hindi matahimik. Habang pinapakalma ko ang sarili, bumagal ang hinga ko, uminit ang katawan ko. Hindi ako sigurado kung ano ang mas nangingibabaw, pagkalito o pananabik. Pero isa lang ang malinaw, matagal ko nang hindi naramdaman bilang isang babae. At sa gabing iyon, kahit mag-isa ako, parang may pinalaya ako sa loob ng sarili ko. Isang damdaming itinago ng matagal. Isang init na hindi ko alam kung ikahihiya ko o ikatutuwa. Simula ng gabing narinig ko sila, may nagbago sa akin. May parte sa loob ko na parang muling nabuhay. Isang damdaming matagal ko nang kinalimutan. Hindi ko man gustong aminin, pero sa bawat pagdaan ni Nathan sa harap ko, lalo na kapag bagong ligo, nakasuot lang ng tuwalya, may kung anong kiliting gumagapang sa balat ko kahit walang humahawak. Minsan, napapahawak ako sa lababo, o kaya'y bigla akong lilingon sa bintana. Hindi dahil may kailangang tingnan, kundi para itago ang sarili kong titig.
Baka makita niya ang paningin kong hindi na pang tita. Kapag tinatawag niya ako, "Tita, may kape pa po?" Gusto kong ngumiti lang, pero sa loob-loob ko, may gustong sumagot. "Oo, pero hindi lang kape ang kaya kong ialok. Gusto ko siyang layuan, pero mas gusto ko siyang maramdaman. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi na ako ang Alona noon." Isang hapon, nagpaalam si Bea. May pupuntahan daw na reunion sa Laguna. 2 araw lang daw siya mawawala. Ako ang naghatid sa terminal habang tulog pa si Nathan. Tahimik ang biyahe, pero bago siya bumaba ng jeep, nagbiro siya. "Tita, bantayan mo si Nathan ha, baka magpamassage yan nang wala ako." Tumawa ako, gaya ng nakagawian. Pero sa loob, parang may kung anong dumaplis. Isang joke na may kasamang tukso. At pagka-uwi ko, wala na si Bea, walang ibang babae sa bahay. Kaming 2 lang ni Nathan, at nang dumating ang gabi, bumuhos ang ulan. Kasabay nito, nawala ang kuryente. Parang sinadya ng langit na patahimikin ang mundo, pero hindi ang katawan ko. Sa kusina, nagkakape ako sa ilalim ng liwanag ng kandila. Suot ko ang paborito kong hoodie, pero ramdam ko pa rin ang lamig. O baka kaba na hindi ko maipaliwanag. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Nathan, naka-t-shirt na dumidikit sa balat dahil sa ulan. Kita ang hubog ng dibdib, braso, at ang kanyang birthmark na palagi kong napapansin sa balikat niya. Naka-jogging pants, bahagyang nakadikit sa katawan. "Tita, sobrang lamig ngayon," sabi niya, na may kasamang ngiti. Walang halong pagbibiro, pero may hatid na kakaibang init sa katawan. Nagkatinginan kami. Walang salita. Mahaba. Mabigat. Parang may dumaan na hangin sa pagitan namin na may dalang init. "Halika, magpalit ka muna," sabi ko. Tinatago ang kaba sa boses. "May towel sa banyo?" Umakyat siya. Naiwan ako sa kusina, pero ang isipan ko, kasunod niya na sa hagdan. Pagbalik niya, tuyo na ang buhok, naka-shirt at shorts. Umupo siya sa mesa. Kaharap ko. Relax ang itsura. Pero sa paningin ko, para siyang gumagawa ng tukso sa hangin. Ako na may tuloy sa pagtimpla ng kape, pero nanginginig ang kamay. Ang lakas ng ulan, sabi niya. "Oo," sagot ko. Parang ayaw tayong patahimikin ng gabi. Tumawa siya. Yung tipong hindi malakas pero malalim. Parang tinatawag ang damdaming sinusubukan kong tinatago. "Tita, natatakot ka ba sa kulog?" tanong niya. "Hindi sa kulog," sagot ko. Pero minsan, mas nakakatakot ang katahimikan. Kasi pag sobrang tahimik, mas maririnig mo kung ano talaga ang nararamdaman mo. Naglapit ang kamay namin sa mesa, parang hindi sinasadya. Nang nagdikit ang balat namin, parang may dumaloy na kuryente. Mainit, mabagal, ngunit hindi ko na kayang itanggi. Hindi ko alam kung siya ang lumapit o ako ang hindi umiwas. Pero sa isang iglap, parang gumalaw ang mundo sa pagitan namin. Hindi ulan ang bumuhos, kundi pananabik. Bumilis ang pagtibok ng puso ko. Nanuyo ang lalamunan. Inangat ko ang tingin. Tahimik ang mata niya. Parang may tanong, parang may hinihintay. Pero sa halip na umpisahan, ako ang tumalikod. Tumayo ako. Mauna na ako sa kwarto. "Mag-relax ka muna, mahinang sambit ko." Ngumiti siya. Walang tanong. Para bang nauunawaan niya kung bakit ako umaalis. Kasi pareho naming alam. Kung hindi ako tumayo, baka hindi na ako makaalis. Pagpasok ko sa kwarto, binuksan ko ang electric fan, pero wala ring silbi. Ramdam ko pa rin ang init ng titig niya, ang bakas ng kamay niyang bahagyang dumampi. Hinawakan ko ang dibdib ko. Pinapakalma ang puso kong hindi matahimik. Sa dilim ng kwarto, habang umuulan sa labas, alam kong hindi na ako ang Alona dati. At ang gabing yon, hinding-hindi ko malilimutan. Pagkagising ko kinabukasan, hindi ko alam kung paano haharapin si Nathan. Parang kahit wala namang nangyari, ramdam ko pa rin ang init ng gabi. Bumaba ako para magtimpla ng kape, pero napahinto ako sa may hagdan. Nandoon siya sa sala, naka-boxers lang, walang pang itaas. Halatang bagong ehersisyo. Naka-headphones, pero nang makita niya ako, agad niyang tinanggal at ngumiti. "Good morning, tita," anya.
Parang wala lang. Parang hindi kami muntik mawala sa sarili kagabi. Umiwas ako ng tingin at tumuloy sa kusina. Pero ramdam ko ang tingin niyang sumusunod sa bawat hakbang ko. At habang pinapainit ko ang tubig, hindi ko maiwasang maramdaman ulit ang kilig. At pangamba. Nang lumingon ako sa likod, nakita ko siyang papalapit. Bitbit ang tuwalyang kanina'y pinampuna sa sarili. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya na tila halos kasabay ng pagtibok ng puso ko. Umupo ako sa gilid ng sofa, hawak ang baso ng kape. Tahimik lang siya, pinupunasan ang katawan ng tuwalya, pero bawat galaw niya parang may sinasadyang iparamdam. Minsan hinahawi ang buhok, minsan hahaplos sa batok, pero alam mong hindi lang yan basta kilos. May sinasadyang damdamin sa likod ng galaw, ang lamig ng sahig sa talampakan ko, pero ang paligid namin, mainit. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa tensyong hindi masabi. Naiinis ka ba sa akin? Tanong niya. Mababa ang boses, parang sinusukat ang pagtibok ng dibdib ko. Sa'yo? Hindi, sagot ko habang pinapakalma ang sarili. Sa sarili ko, kasi hindi ko alam kung bakit gusto pa kitang makita. Sa ganitong paraan, natahimik siya. Pero maya-maya, naramdaman kong lumapit siya. Tumayo sa harap ko. At bago pa ako makaiwas, mabagal niyang hinawakan ang mukha ko. Mainit ang palad niya. Ramdam ko ang pag-aalinlangan, pero kasama rin ang pagnanasa. Hindi ako umatras. Wala akong sinabi. Pero sa loob-loob ko, naririnig ko ang sariling tinig, hawakan mo na ako, kahit saglit lang. Bawat hinga niya ay parang lambing. Bawat kilos niya, puno ng tanong. Pero mas malakas ang mga damdaming hindi sinasabi. Hinawakan niya ang kamay ko. Dinala niya ito sa dibdib niya. Tiningnan niya ako. Hindi para humingi ng pahintulot, kundi para bigyan ako ng sandaling pwedeng maging panibago kong kasalanan o kalayaan. Alam kong hindi ito tama, mahina niyang sambit. Pero alam mo rin ba kung gaano kita gustong intindihin? Hindi bilang tita, kundi bilang ikaw. Napapikit ako. At sa pagpikit na yon, parang nagbukas ang damdamin na pinipilit kong kinukulong. Naramdaman ko ang isang bagay na mas totoo kesa alinlangan, ang pananabik na may kasamang lungkot. Hindi ko na maalala kung paano kami nakarating sa kwarto. Basta't ang huli kong natatandaan, magkadikit na ang mga katawan namin. Hindi para saktan o gamitin, kundi para punan ang matagal ng iniwang puwang sa damdamin. Walang kailangang tanggalin, walang pagmamadali. Pero bawat pagdampi, puno ng lambing. Bawat halik, may respeto. Bawat pagdikit ng balat, tila tanong sa isa't isa, maaari ba akong mahalin kahit alam nating hindi tama? Sa katahimikan ng kwartong iyon, nagtagpo kami. Hindi lang bilang tao, kundi bilang dalawang damdaming pareho nang napagod sa pagtitimpi. Hindi siya nagmadali. Hindi rin ako nagtanong. Hinayaan lang naming dumaloy ang lahat. Minsan isang pagdampi sa likod. Minsan isang titig na hindi kailangan ng salita. Pero lahat ng ito, totoo, hindi kailanman pinilit. Pero hindi rin basta pinigilan. Matagal kaming magkayakap. Hindi para lang sa init ng katawan, kundi para pawiin ang matagal ng lamig sa loob. Ang bawat galaw niya ay tila bagyo na dumarampi sa katawan. Hindi mapuwersa, pero paulit-ulit, walang mapanuksong salita. Walang pangakong walang kasiguraduhan. Pero may paggalang at higit sa lahat, may pag-unawa. Sa gabing iyon, wala kaming tinapos. Pero marami kaming sinimulan. Pagpapakawala, pagpapatawad. At pagtanggap na minsan, may mga damdaming mas pinipili ng katawan kesa isip. Isang hapon, habang tila tahimik ang paligid, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Bea, mas maaga siyang bumalik kesa sa inaasahan. Tahimik siyang pumasok, wala siyang sinabi. Dumiretso siya sa kwarto nila ni Nathan. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, sumulyap siya sa akin. Isang sulyap na hindi kailangan ng paliwanag. Mabigat, malalim. At sa tingin niyang yon, alam kong alam niya. Ilang araw ang lumipas. Hindi na kami nagkita ni Bea sa loob ng bahay. Tahimik siyang umalis, dala ang kanyang maleta. Hindi niya kailangan ng paliwanag.
Sa katahimikan ng kanyang pag-alis, naiwan ang tanong na hindi kailanman itinatanong, alam mo, di ba? At ang sagot, oh, at kasalanan mo kung bakit ako ganito. Kinagabihan, nasa kusina ako, naghuhugas ng pinggan. Ulan sa labas. Katahimikan sa loob. Maya-maya, pumasok si Nathan. Mabagal ang lakad. Tahimik ang kilos. Para bang may gustong sabihin, pero ayaw gawing malakas ang salita. Tita, mahal ba kita o nalito lang ako? Tumigil ang kamay ko. Ang tubig sa gripo ay patuloy na dumadaloy, pero ang mundo ko, sandaling tumigil. Bumalik ako sa paghinga. Binalik ko ang plato sa lababo. Hindi ko siya tiningnan agad. Sa halip, nagsalita ako ng mahina, buo, pero may panginginig. Ako ang tumawid sa bawal, Nathan. Ako ang unang lumihis. Pero ikaw ang may kinabukasan, hindi ako. Narinig ko ang paglapit ng kanyang mga hakbang. Wala siyang sapin sa paa, pero ramdam ko ang bigat ng bawat yabag. Tila bawat hakbang ay may dalang tanong. At hiling na huwag ko siyang paalisin. Yumakap siya mula sa likod. Mainit, mahigpit. Hindi puwersado. Parang naghahanap ng sagot sa katawan ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hinalikan ko ang kanyang noo. Walang halik na mas tahimik at mas matapat. Lumayo ka, Nathan. Hanapin mo kung sino ka ulit. At kapag nahanap mo na siya, huwag mo na siyang iwan. Kinabukasan, wala na si Nathan. Wala siyang iniwang sulat, wala ring paalam. Ang naiwan lang ay ang katahimikang mas maingay pa sa 10 tanong. Araw-araw, umaasa akong babalik siya. Na baka sakaling pumasok siya sa pinto, ngingiti, at sasabihing pinili niya ako. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong tinatanggap. Ang nangyari sa amin ay totoo, pero hindi ibig sabihin ay tama. Sa gabing iyon, habang muling nananahimik ang bahay, sinindihan ko ang kandila sa tabi ng kama. Gaya ng gabing una kong narinig sila. Pero ngayon, wala nang tinig, wala nang daing, wala nang lihim. Ako na lang. Sa liwanag ng kandila, humarap ako sa salamin. Doon ko muling nakita si Alona. Hindi bilang asawa, hindi bilang nanay, kundi bilang isang babaeng minsan ding umibig. Sa hindi tamang paraan, sa hindi tamang panahon. Pero totoo pa rin. Minsan, ang pinakamatapat na halik ay yung hindi kailanman ikinuwento. Ito na ang katapusan ng lihim namin ni Nathan. Ako si Alona. 35. Inaakalang matatag, pero sa loob, basag. May mga damdaming masarap, pero kailanman ay hindi tama. At may mga pagmamahal na, sa alaala lang pwedeng manatili. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.